Brother Ezekiel and music theme. Praise the Lord. Mayong gabi sa tanan. Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches a todo. Praise the Lord. Kompleto to. Sa live streams viewer nato, mayong gabi sa inyo. Good evening everyone po. Praise the Lord for His glory. Ani-ana po ko sa inyong atubangan para sa iyahang pulong. Manindog ta sa pagbalik, mag-ampo ta. Ginoo, daghang salamat, O God, niining kagabion nga imong gihatag kanamo, O God. O God, Holy Spirit, thank you for your presence, O God, for you are in the midst of us. We believe, O God, ikaw Ginoo ang makig-istorya kanamo, O God, pinaagi sa imuhang pulong tonight. And thank you so much, O God, for your precious blood. Tabuni kami, Lord, sa imuhang balaan nga dugo, O God, as we study your word. Even, Lord God, sa mga live stream viewers, O God, ikaw Ginoo ang tabon kanila sa imong balaan nga dugo, O God. And thank you, Lord God, ug unsa ang imuhang mensahe kanamo tonight. Ginoo, salamat nga masabtan namo kini, O God, sa amo ang kinabuhi, O God. And thank you, Lord, ikaw Ginoo ang magalig-on sa amo ang pagtuo diha kanimo. Ang amo ang pagtuo, Ginoo, nakagamot diha kanimo, O God. Salamat, Ginoo. Take full control, O God, Holy Spirit, niining imuhang message tonight. In your name, Jesus, we pray. Amen and amen. Thank you. And please take your seat. Praise the Lord. Ang atuang text tonight is found in the book of James, the general epistle of James, chapter 1, verses 2 to 4. I will read to you. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Praise the Lord. Book of James, excuse me. The book of James, makita nato as we study kaning James. In the New Testament na ay upat ka James. O dili mo malibog kinsa-kinsa ni sila nga James, o kinsa po ni nga James nga maoy nagsulat aning book nga James. One, ug makita nato ug nakaila mo ni James, brother of John, the son of Zebedee. Isa siya sa apostle ni Jesus. And two, si James nga ang James, son of Alphaeus, one of the apostles gihapon. O si James, the father of Judas, nga kato si Judas nga si Thaddeus. Remember nga duha pod ka Judas ang apostles ni Jesus. Si Judas Iscariot ang nagtraidor, o si Judas Thaddeus nga ang iyahang papa si James. And the fourth one, James, the half-brother of Jesus. Probably siya ang writer ani nga James nga ato ang text tonight. And ug ato ang mabasa ang life ni James, isa ni siya sa nakita nato sa Acts chapter 15, 13 to 33. Katubitang mga Jews pati ang Gentiles nga atong pagka-save sa mga Gentiles nga nagdaghan na sila nga ning-ingon nga kinahanglan mo sunod pod sila og unsay patakaran sa Jews. Nahimo to siyang na-raise to nga problema nila ni Paul, Peter that time. Ang sa conclusion nila si James ang ning tindog nga maoni ang kuanon nga maoni siya nga James pod ang writer ani nga book of James. So
Naiupat, James nga dyan, ayaw mo kalibog ato, son of Zebedee. Dili to siya ang writer ani nga James. James, ang writer ani, the half-brother of Jesus. Ug ato ang mabalikan ang iyahang life, isa ni siya sa igsuon ni Jesus nga wala pod nagtuo mintras si Jesus ni apadiri. Probably na iyahang pagtuan ni nga about after na sa resurrection, after na sa ascension ni Jesus, mao pa ni ang paghisulat ani nga James. So, short kan lang to siya, introduction sa book of James. So, kani nga James, asa ni siya padulong? Kinsay mga recipients ani? Nganong nahisulat ni niya? Para kay kinsa ni siya? So, probably the recipients addressed to the 12 tribes which are scattered abroad. Kanang ato ang ma-remember, og mo ato sa way back sa Old Testament, after sa ilahang exile sa Assyrian o Babylonian, nag-scatter din mga 12 tribes. So, kuan na mo sa 12 tribes, kinsa-kinsa to sila. Isa ni siya dito, ang mga recipients, ngano siya ni hisulat, katong mga Jews nga God-fearing. At that time, naagihapon ang mga Jews, nagpadayon gihapon sila. Isa ni siya sa iyang gisulatan sa recipients. So, they are believers. They are believers of Christ. Para sa atua, today, para ni sa atua ni, ang Book of James. Masabtan ni nato kay kita naa na diha sa Ginoo. Ang wala sa Ginoo dili pa makasabot ni ini. Ug unsa ang trials, unsa ang temptation sa kinabuhi. Tonight, ato ang pagahisgutan, who brings tests and trials into the life of the Christians? Inyohan na ba nang napangutana sa inyong kinabuhi? Kinsa ba dyo'y naghatag ani nga trials, aning temptation sa ako ang kinabuhi karon? Kanang naamo sa naabot sa trials, naapago sa trials, temptation ba ni, trials ba ni, problema ba ni, unsa ni? Kinsa ba dyo'y naghatag ani? Maabot ba na sa inyohang huna-huna? Or, pasangin lang dayon ninyo si Satan? No? Ang kasagaran, wala pa ka diha sa kay Kristo, ang mga maot nga paghitabo sa ato ang kinabuhi, labi na wala si Christ, pasangin lang jud dayon na ang si Satan. Ang mga good lang ang sa ilang kinabuhi, mauto ilang i-appreciate nga blessings. Kadungog na mo ana, no? Basta daghan kwarta, kalipay ang sa emotion, malipayon, blessing. Ilahada yung blessing. But, og maabot gali ang trials, guol na gali sila, they don't acknowledge nga blessing. Kundili, pasangin lang dayon si Satan. Common sa kinabuhi sa tao? No? Okay. Tonight, we will study who brings tests and trials into the life of the Christians. It is God or the devil? Tanaw na to ang Psalm chapter 11 verse 5. The Lord tests the righteous, but the wicked, and to the one who loves violence, his soul hates. King David, og imuhaning mabasa ang kaning iyahang pagsulat, probably na iyahaning nasulat after sa katong iyahang trials nga iyahang na-encounter. The Lord tests the righteous. King David had a different views. Kita, we have also a view. Matag usa ka nato, dili ta parihas og view sa panghitabo or sa mga trials sa ato ang kinabuhi. Dili nato mahatag ang ato ang opinion sa iyaha, dili pud niya mahatag ang iyang opinion sa atoa, kay lahi-lahi ta og pagsabot sa mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi. So, let's focus to the Word of God.
We can all praise God that most often we are not dealing with the devil in our trials and problems. Unsa ni bot pasabot? We are dealing with God or our own misdeeds. Ang trials, ang Ginoo nakig-istorya kanato nga naa siya purpose ato ang kinabuhi. Wala may dautan nga purpose ang Ginoo. Ang iyang purpose nga we will grow spiritually. Magpabilin ta diha kaniya. Or trials maabot pod sa ato ang kinabuhi sometimes tungod sa ato ang misdeeds. Mga maling gawain, mga maling desisyon. Unsay buhaton nato ana? We have to know, we will understand, we will ato ang pangayoon ang kanang pagsabot spiritually or the discernment asa ni gikan nga trials. Aron ato ang masabtan sa ato ang kinabuhi. Example, si Job. Kailan naman ta ni Job tanan? Sa iyahang trials nga naabot sa iyahang kinabuhi. Primero, namatay ang iyahang tanang anak na ang iyahang kabtangan nawala tanan. Nawala tanan hangtod ang iyahang na ay nanubo sa iyaha. Og mabasa nato sa Job 19:21. Job 19:21. Si Job never blamed the devil. Walay flash sa screen. Okay. Have pity upon me. Have pity upon me, O my friends, for the hand of God hath touched me. Niingon ba si Job that the devil touched me? Sa iyahang naagian? Wala niya gi-blame ang devil. Wala niya gi-blame si Satan. O kita na ay trials, o naatay, like kay Job, daghan siyang anang hidagayuna, daghan ang siyang butoy-butoy sa iyang panit. Postema, sa inyuha karon, sa inyuha, it can be physically, emotionally, spiritually. Unsa ang inyuhang panghuna-huna karon? Did you blame Satan of that? Or, gi-acknowledge ninyo si Lord, still naagihapon siya. Job refused to acknowledge Satan in any of his trials and tribulation. Verse 2 in our text, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. If you say diverse, it can be, ato ang ibalik ang ato ang topic last week, maybe. Blackout man to, wala man ko kita sa inyuhang mga nawong kinsa bitaw to. Og if you remember, ang ato ang topic is about the spirit, the soul, in the body. Our spirit, ang ato ang soul, ato ang intellect, ato ang heart, ang ato ang decision. Og ang ato ang body, na sila'y part. Ang kaning tulo, dili pwede ma-separate. As ato ang ibalik ang ato ang topic last week. So, it is comforting to know that God is on our side when we place ourselves in His hand. He is always with us no matter what the circumstances. Karon nga simana, unsa ang inyuhang giagian sa kinabuhi? Og inyo kong pangutan-on, naapogoy na agian sa ako ang kinabuhi. Pwede na ako i-testify. And, unsay solusyon at naagian ninyo sa kinabuhi. Karong si manahona. Inyo habang gi-blame si Satan of that?
you acknowledge that God is with you. That He is there sa pag-deliver ni ana. He is there sa pag-provide ana og unsa ang inyuhang panginahanglanon. 1 Corinthians 10:13. 10:13. Unsay nag-ingon sa 1 Corinthians 10:13? Recognize that trials and challenges is common to all humans. Common experience for all believers. Ug wala sila'y bugas ang mga unbeliever, sometimes wala po tayo bugas. Kinsay nahutdan nagbugas sa inyo ha? Honest lang. Na ay ikapalit, pero mahutdan yung tagbugas, kay wala ta nakabantay, kay wala ta nakapalit, para maglungag na ka, duha na lang da ikabaso. No? So, sa una, naka-experience mi, wa jud mi bugas, kay wa mi ikapalit. So, palaban mig silingan. Sa una, abi nako, silingan ang amo ang provider. Kay mudagan dayon mig silingan, hulam mig tulo ka tsupahan pa man sa una. Tulo ka tsupa, upat ka tsupa, isa ka gantang, ug naay nakabantay dihag isa ka gantang, pila to ka tsupa na sa isa ka gantang. So, ingon abi nako sa una, nagtubo ko, silingan ang provider namo. Wa jud ko nakahibalo nga mo ampo ba di sa Ginoo nga mo provide ang Ginoo sa mao nga bugas. So karon, og sometimes walay bugas, pero wala ta nag-worry no. Anong wala man nag-worry na may 50 pesos sa wallet, ana ba to? Dili ta mag-worry kay we acknowledge God that He is our provider, right? We acknowledge God that maskin wala tay lungagon, maskin pa og wala pa tay ikapalit, pwede man ta kanang force fasting ba? Di pud maingon nga force fasting. Pero di ta mo magbalaka kay ngano? Knowing ang atuang hunahuna dayon naa ang Ginoo. Naa ang Ginoo ang mo provide. Maski mo ingon ka nga wala na kay kwarta, ang imuhang heart pati ang imuhang hunahuna, there is God. Will provide all our needs. Maoning giingon nga diverse ug unsay gi-experience mga unbelievers sometimes ug magsakit sila, nagasakit man pud ta. Right? Ug naa sila panginahanglanon, naa pud tay panginahanglanon. Ug masakitan ang ilang emotion, masakitan pud ta. Unsay kalainan sa ilaha ug kanato? Kay kita mo duol dayon ta sa Ginoo. Amen? Dili sila kay kinsa muduol, sometimes dili sila kay balog asa sila muduol. Wala sila kanang direct relation kay Jesus. But we as believers, we are naatay rights nga muduol sa Ginoo dayon. Sa gamay nga panginahanglanon, labaw na sa dako nga panginahanglanon, naa ang Ginoo. Sometimes tungod sa kadako sa problema, sa kadako sa ato ang panginahanglanon, maulaw ta mo ingon sa Ginoo, right? Experience na ba ninyo nga maulaw mo mangayo sa Ginoo? Sometimes ang prayer nato is not enough. Ma-feel nimo, maski nag-pray na ka, is not enough. Unsa ka joy kung anon? O unsa pa joy buhaton ani Lord? Ako sometimes og prayer is not enough, I'll go to fasting. Miss a meal, and then sa iyahang presensya. Layo man kag Lord, murag ang imong feeling ba? Moingon na dayon, I will worship you, Lord, not by feeling. Even I don't feel, I will worship you, Lord. Even imuha nang gi-feel, worship Him. Even you don't feel, worship God. There is power sa pag-worship diha sa Ginoo. Praise the Lord of that. It is not unique for you and for me that we are not alone facing sa unsa may mga problema. God, trust to the God's faithfulness. He will not allow you to be tempted beyond your ability to endure. Always ni nato madunggan no. Nga dili bitaw mo hatag ang Ginoo ug dili nimo kaya. Pero sometimes sa ito ang kinabuhi, di naman jud ni nako kaya Ginoo, makalimot ta ani nga verse. Pero
if we cling to the word of God, ug muingon ang Ginoo nga dili siya muhatag ug dili nato kaya, kanang ato ang na-experience, kanang imuhang na-experience, kanang ako ang na-experience nga panghitabo sa kinabuhi, kaya ni by the help of the Lord. By the power of God, Holy Spirit. Sa pagkatawhanon, dili nato kaya. But as we draw near to God, as we go to His presence, the Lord is there. The Lord is there ready to comfort us. Amen of that? Assurance. Unsay gihatag nga assurance sa Ginoo? Provision of escape in every temptation. God offers a way out. Nagahatag na ang Ginoo og way out, ana. Nabati ba nimo? Be vigilant and be in tune to the voice of the Holy Spirit. Why? Maski naanay way out, sometimes dili pa kamo adto. Ito isa ka illustration. Nga nagkabit siya, mahadlok siyag mahulog. Ingon ang Ginoo, buhii ang hikot. Pero wa jud niya buhii. Pagkaugma na niya nakitaan, ingon ang Ginoo nga buhian, ana na lang di ay kain kagamay nga salog na. Pero siya antos entero gabi nagbitay kay mahadlok mahulog kay ug mahulog patay jud siya. Pero ingon ang Ginoo ni ingon buhi na kay safe na ka. Pero ang tinawhanon nga panguna-huna, dili kay ug mubuhi ko mamatay jud ko ani. Nagantos siya entero gabi nagunit jud. Guniti ko Ginoo, dugang pangkusog, Lord, dugang pangkusog. Aron dili jud ko mamatay Ginoo. Pagkabuntag, ingon ako buhi, ana ra di ay kainso para mo adto ang iyahang tiil matugpa na. Ingon ana pod sometimes ta ingon ana, this way. But ang ato ang tinawhanon nga panghuna-huna, this way lagi Lord, kay tuwa jud ang blessing naghulat. This way. Ayaw sa diya sa blessing diretso. Kay kita gusto ta ang proseso direct. Kanang diretso pa pag-ingon nga kinahanglan jud ni nako karong adlaw Lord. Muingon ang Ginoo dili pa. Karon jud to ang due Lord. Ingon ang Ginoo dili pa lagi. Kay iproseso pa ang ato ang karakter. Hangtod kanus ato ang pag-trust kaniya. Pero ang tao gusto direct. Isa ka illustration kanang butterfly. Di ba gikan sa itlog, dayon mahimo siyang ulod. Nakahinumdum ko ani kay ang ako ang gabi-gabi didto sa balay nahurot na nila. Kaganihan naglantaw ko dagko na kaayo sila. Unya ingon ko nga ug patyon pud mo luoy kaayo jud pud mo. Unya kaning gabi nako mangudlot pamanig daghan pamanig udlot mo kuan dagko kaayo sila. Ang ako atong gi-experience kanang mahimo bitaw sila kukon. Ko asa ka ni nila ginadala nga wa man joy kukon ako ang nakita diri sa gabi. Everyday ko nagalantaw ko sa ilaha. Kay ako adyong lantawon ba paghimo nila kukon, dayon kanang mohimo sila butterfly maglantawon nako pod. Mawala man sila pag kanang dagko na kaayo. Lion gihapon to nako unya pag abot at pati ugma og tuwa pato didto. Kaning butterfly daghan og proseso. Paghimo nila ang nagkukon, pag mugawas na sila sa pag-butterfly, og kanay ako ang lantawon. Og tinuod ba, og i-force na sila, ang ilahang proseso kulang. Og guntingon to nimong kukon, og imuhang i-force sa pag-abri nila, dili to sila makumpleto, ang ilahang pako dili makumpleto or unsa ilahang dili makumpleto didto mamatay. Ingon ani pud ang proseso sa Ginoo. Kinahanglan ta moagi ta sa proseso ug unsay ipabuhat sa Ginoo. Dili ta mo ingon nga direct ta ug moingon ta nga karon jung adlaw Lord kinahanglan jud ko ani. Ingon ang Ginoo adto sa ka sa proseso kay kukun pa ka, dili pa ka butterfly, di pa ka makalupad diretso. Pero kita gusto ta mulupad dayon. Mulupad dayon kay adtuon dayon nato ang blessing. Isa ni siya ka example ang ato ang kinabuhi as a Christian.
Ginaproseso ta sa Ginoo aron ang atuang karakter ma-mold. Until now, the Lord is molding our character. Hangtod karon ang atuang karakter wala pa ni na kumpleto. Makumpleto lang niya at that time sa glorification. Diha pa makita ang kumpleto nato. Sa karon dili pa ta kumpleto, dili pa ta butterfly, naa pa ta sa kukon. Ang some of you siguro naa pa sa ulod, pero praying nga wala na ta sa itlog. Kay og naa pa ka sa itlog, dali lang ka ito siya puson. Pero og naa na ka sa ulod, daghan na ang mutanaw sa imuha. Careful pod og ulod ka kay ready pug ka para ko anon sa mga birds og sa mga chicken og makit-an ka. But praise the Lord of that, maitlog man or caterpillar or makukon, God is protected us. We are in the hands of God. Maskin wala patay pako, we are not ready to fly yet, but the Lord is protecting us. Kukun is the protection of the Lord. Por eso gani hangtod karon dili jud nako makitaan ang kukun, ang katulang ulod ako ang makita. Kay the Lord protect ana. Kay nakahibalo pud siguro ang Ginoo og makakita ko sa kukun, ako putong abrihon. Kay nakasulay na pud ko ana nakakita ko og kukun, ako adyong gikat tinuod. Kay curious ba wala ko kahibalo og unsa ang sulod. So ingon ani ang at mga example nga ato ang makita sa palibot. Isa na siya example sa ato ang kinabuhi as Christian. Praise the Lord of that. Assurance ang gihatag ni at sa Ginoo nga He will give a way out for us. And that way out, ang discernment nato naadjud kanunay. Kinsay nagahatag nato og discernment? It is the Holy Spirit. In tune ta kanunay sa diha sa Ginoo. Why does God test and try us? Ang first question is, ansa to? Who brings test and trials? Now, why? Ngano, why does God test and try us? Number 1, in the book of Psalm, chapter 4, verse 1, si David nagaingon, Thou hast enlarged me when I was in distress. Number 1, pressure produces enlargement. Pressure produces enlargement. Unsa ni ang enlargement? Gusto lang ba mo nga nagpabilin lang mo, ingon ani lang? Gusto, unsa ba ang prayer ninyo sa inyohang pagkakristohanon? Unsa ba'y prayer nato? Mahimo ba tag-stagnant Christian? Dili, di ba? Ang ato ang pag-ampo nga motubo ta diha sa Ginoo. Ang ato ang pag-ampo nga mo-matured ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Mao ni ang ato ang nga mo-level up ta. Dili ta kanunay nga milk lang ang i-feed sa atoa. So, mao ni ang kay David pod, kaning Psalm chapter 4 verse 1, when David wrote this one, ang iyahang panghitabuan ni after katong iyahang adulterous kay Bathsheba, all of us nahibalo na ating nga istorya kay Bathsheba, iyahang pauna sa war ang bana aron namatay, and then after that iyahang naasawa si Bathsheba. But unsay ang first nga consequence, namatay ang ilahang anak. Aside sa namatay sa ilahang anak, ang ato ang makita pod si Absalom. Kaila mo ni Absalom, isa ni siya sa iyahang anak, David's rebellious son. Ning rebel din ni si Absalom kaniya, seeking to overthrow, iyahang kanang force niya kuha ang iyahang pagka-king. Iyahang pulihan ang iyahang amahan. So unsa to siya? Ang pagka-rebellious ni Absalom. Isa ni ang iyahang naabot sa kinabuhi ni David. From that pressure, sa pag-overcome ani niya, gihatag sa Ginoo ang enlargement.
Unsay enlargement? Ang gingharian ning wala nagpabilin nga napasagdan kay og nakuha to ni Absalom unsay mahitabo sa gingharian. But God wala gialaw sa Ginoo na. God wala gialaw sa Ginoo, but isa to sa testing sa iyahang kinabuhi. Isa to ka testing sa kinabuhi ni David. Aron mates, aron pud nga ang malig-on ang iyahang pagtuo. Aron iyahang pagtuo, ang iyahang pagkinabuhi da sa Ginoo is malig-on or mo level up or dili lang magpadayon, magpabilin ug asa nga siya kundili mutubo ang iyahang pagtuo pa diha sa Ginoo. But praise the Lord of that, even though his problems were of his own making, God graciously used this judgment times to make David a better man for the task yet ahead. Inyuhang ma-picture out ang mapanghitabo sa kinabuhi ni David. As I said last while ago, kaning misdeeds na to, ang mga maling gawain natin, ang kaning mga sayop nga desisyon sa ato ang kinabuhi. Ang sayop nga desisyon sa kinabuhi sometimes mamunga ni siya nga dili na ato ang makuan nga trials o temptation og unsa ni. Og mahitabo ni sa ato ang kinabuhi. Mahitabo man jud ni sa di ba? Because of our misdeeds sa ato ang mga wala nato mga desisyon nga wala nato gi pangutana daan sa Ginoo. Ning decide lang ta nga kani makaayo ni unya dili day makaayo. Unsay ato ang buhaton? Og ang response ana trials sa ato ang kinabuhi. Diha nato mahinumduman nga wrong decision di ay ang ako ang nabuhat Ginoo. Unsay inyohang buhaton? Repent. Repent, ask forgiveness to the Lord, and He is graciously will deal to us. Dili ta gihapon pasagdan sa Ginoo. Acknowledge, Lord, wrong decision di ay tong ako ang nabuhat Ginoo. Unaware di ay ko, Lord. Kaning ako ang giasagubang karon, kaning nga trials, wrong decision di ay to nako. Always the discernment ana adjod ni ana. Ayaw dayog pasanginli si Satan. Ayaw dayon pasanginli nga trabaho jud ni taning ba. Huna-hunaa, is that your misdeeds? Is that nagdeal ba ang Ginoo nga moduol makigduol ka sa iyaha pa? Or na ay tulo ka cost sa trials and temptation. Moabot ra ta diha unya. And number 2, why does God test and try us? Trials prove and humble us. Trials prove and humble us. Ang trials maabot sa atuang kinabuhi kay sometimes ang atuang paglantaw sa atuang kaugalingon na anata sa taas. Taas na jud ko. Sometimes unaware ta ni ana. But ug naata kanunay diha sa presensya sa Ginoo, atuang atuang bati na, Lord, murag taas namang akong paglantaw sa ako ang kaugalingon sa unsang mga pamaagi. Sometimes ug naay suggestion si sisters mo against dayon ka. Sometimes ug naay mga problema si sisters, imuha dayong i-deal kani ang buhata. Kani ang buhata kanang buhat nga imbis pangutana ang Ginoo sa kay basi og gi-process pa na siya sa Ginoo ang iyang karakter. Dayon gi-force nimo kani ang buhatad imbis ka mo agi sa proseso ning kanang shortcut ka kaning kita gustong shortcut ba kanunay. Sometimes, ang dealing nato sa ato ang mga brethren, i-shortcut nato siya.
Sometimes og makita nato ang ato ang mga kaigsuunan nga ang ilahang life in trials, sometimes ipa-shortcut nato. Instead, pray for the process of that. Pray for the Lord ug unsa ang purpose ani sa iyahang kinabuhi, Lord. Nagsakit ba na siya? Financially ba? In troubles or in problem? Or mentally ba? Or emotion ba? Pray for it ug unsa ang ato ang angay buhaton ana nga ato ang brethren. Dili nato dayon i-judge trabaho jud na ni taning sa imuhang kinabuhi. Trabaho jud na ni Satanas para dili jud ka makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Instead, pray for that, sisters or brothers, Lord, unsa ang imuhang katuyuan niini sa ako ang igsuon, Lord. Ayaw i-shortcut ang proseso, ayaw pag-una-una, ug unsa ang plano sa Ginoo. Trials prove and humble us. Aron muduol ta sa iyaha. Aron search ba? Search me, Lord, sa ato ang devotion. Search me, Lord. Nag-una-una na ba ko, Lord, sa imo ang kabubuton? Inline pa ba ko, Lord, diha kanimo? Ug naa na jud ko diri, Lord, naga-shortcut na ba ko sa ako ang pamaagi? Just let the Lord search sa ato ang kasing-kasing. Next, number 3. Why does God test and try us? Sufferings can increase God's power in us. Again, suffering can increase God's power in us. Inyo ba nang na-encounter? Sa suffering and trials nato, sa ato ang silence diha sa Ginoo, the power of God increase in us. The power of God makita sa ato ang kinabuhi nga ang Ginoo nagablihok sa ato ang kinabuhi. Through sa sisters and brothers makakita sa ato ang trials. After that, ato ang ma-acknowledge that God is really working, that God is so powerful, is still working in you and me through trials and temptations sa ato ang kinabuhi. Ang ato alang strong discernment to the Lord. It is God, Holy Spirit, the strong discernment of that. Aron ato ang mahibalan sa ato ang kinabuhi, asa ni siya nga in line. Is this God's dealing with me? Is this misdeeds na tungod sa ako ang mga maling desisyon? O it is the attack of the enemy? This is the trials. So, beware. Beware of pride. Kay ang pride, nag-creep in lang na siya slowly. Nag-creep in lang na siya slowly, mas lalo na wala ta diha sa presensya kanunay sa Ginoo. Maka-creep in lang na siya. Makakamang lang na siya. Nagkamang na siya, hinay-hinay. But, if we are always in the presence of God, let God search our heart sa gamay nga trials daily nato, ma-acknowledge nato si Lord. Lord, is this comes from you? Nagagikan kani-kanimo Ginoo? O sa ako abaning nga mali nga desisyon? Beware of pride, depend on God. Sa ato ang self, beware sa pride, and depend to the power of God. It is the Lord. It is the Lord will help us. If our pride needs to be pricked, kaning ato ang pride kinahanglan tusukon, God will send along a messenger. Kinsa na nga messenger of Satan to make us weak, so we will depend on Him. Always depend diha sa Ginoo. Praise God, there is God. Number 4, trials produce perseverance and maturity. Trials produce perseverance and maturity. Let's read again sa ato ang text, James chapter 1,
My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Take note for the diverse. Diverse means nagkidaiya sa Bisaya pa. Dili specific lang sa spiritual, specific lang about sa soul, specific lang about sa ato ang body, kung hindi, diverse. Diverse, but knowing this, that the trying of your faith worketh patience, and let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire. Take note the word entire sa tibuok. Wanting nothing or lacking nothing or walay nagkulang. Walay nagkulang. James teaches us that rather than try to escape the fiery ordeal that come, we should joyfully embrace them. Si James, nagtudlo ka nato, rather mo escape ta aning diverse temptation, ayaw pag-iskapo. Ayaw pag-iskapo, kundili atubanga. Paunsa nato iatubang? Kita lang ba mismo ang mag-atubang, magsagubang sa Bisaya pa, magsagubang ni ini? No. The power of the Holy Spirit is there. It is God will fight for us. Naata kanunay sa likod sa Ginoo. Always acknowledge God na siya sa front nato. Kay og kita ang magpauna-una kanunay, maog maigo ta sakit. Sakit jud og maigo. Pero when God is there, ang kasakit nga ato ang mabati, the Holy Spirit is there to comfort us. Amen? It is, we should joyfully embrace them. It is the power of praise. Naka-experience na ba mo? In times sa trials or sa kabugaton sa kinabuhi, instead pray, Lord, tangtangan ni Lord, make a way, Lord, kuhaan ni unsabay pamaagi ni mo nga magtangtang ni Lord. Instead of us, nag-praising lang mo. Nag-praise lang Jude, praise. Thank you for these trials, Lord. Thank you, Lord God, nga naabot kini sa ako ang kinabuhi. Lord, salamat ni ining higayuna, Lord. Salamat Ginoo, unsay katuyuan nimo ni ini, Lord. Salamat ni ini. Embrace the trials. Embrace. Salamat ni ini, Lord. And God is working. Romans 8:28. We are all called. We are all called. Tinawag tatanan diha sa Ginoo. If we embrace the trials, the Lord is working good for us. Maskin pag mga maling desisyon tungod sa mga sayop nga desisyon nato, tungod sa mga maling desisyon natin, kaya na-encounter nato ni mga trials, God is working of it. Mahimo kining good sa ato. Hallelujah of that. The Lord is working. Praise the Lord. Sometimes, no? Sa mga mali natong desisyon. Sakit. But praise the Lord of that. He is working graciously. His grace is sufficient for us. Not only me. I know. Sometimes dili nato unaware ta ba sa mga desisyon nato. But praise the Lord. Ug magkapabilin ta diha sa Ginoo. Like David. Nakamali ba si David? Yes. Ning palayo ba siya sa Ginoo? Wala. Sa iyahang, ug mabasa na to ang Book of Psalms. Psalm 55.
Take not thy Holy Spirit from me. Iyang pag-ampo. Take not thy Holy Spirit from me, Lord. The more siya muduol diha sa Ginoo. Nganong nahisulat ang Bible para sa atua? Ug unsa ang mga example sa mga Bible characters mabasa nato, nagakita pud nato sa ato ang mga kaigsuunan. Dili ta magmaya og ato ang igsuon naga-encounter niini. Dili ta mauna gahi manggud kag ulo. Tanawa ka si taning karon pas naglipaya sa imuha. No. Always jud nato i-comfort ang ato ang brethren. Ni ata as one, dili aron sa pag mahayay, sa Bisaya pa. Magminahayay sa mga panghitabo, kundili sa pag-comfort, aron magapadayon ta. He who endures shall be saved. Our topic this evening is patiently endure. Patiently endure. Unsaon na to pag-endure? Ug walay mga trials and temptation. Dili na to masabtan ang word nga endure it forever, ug wala tay trials sa ato ang kinabuhi. Kristohanon, abi nako sa una og Kristohanon, hayahay kaayo, provided tanan, early ko Christian, teenager pa. Provided, ug unsay pangayoon, ihatag sa Ginoo, ug unsa ang desire, ihatag sa Ginoo. Ana jud ang ako ang pagsabot early Christian ko. I know, dili lang ako ang naka-experience ani. Kasagaran. Ug wa pa ta nakasabot sa pulong sa Ginoo. Abi nato hayahay tanan. Ug moingon tag mangayog kwarta, hatagan dayon ta sa Ginoo kwarta. Ug moingon tag unsa ito ang pangayoon sa kaniadto ug sa dalaga pa Lord gagi ko katong uyab nga butan. Mao na yung mahat ko pangayoon. Uyab nga butan. So dili ba? Abig kaniadto ug unsay pangayoon ihatag sa Ginoo. Lord, nga ma-perfect jud ko sa akong exam karon, naka-experience ko na high school. Lord, ma-perfect ko sa akong exam para ako'y highest. O wrong motive, di ba? So, abi na ko sa una, ug unsay kaning word nga ask anything, mauna ni. Perfect exam, daghan kwarta, puro lang malipayon, walay kaguol, mauni. But praise the Lord of that, God is in process. Sa karon nga naan na tadiha, nagkadugay tadiha sa Ginoo, mas nagkadaghan ang ato ang pagsabot ug unsa jud ang Kristohanon. The Lord will give according to His riches in glory. According para sa kaayuhan nato and for the glory of the Lord. Dili kay ug unsa, the Lord will provide all our needs, not all our wants. Bonus na lang ng wants nato. But praise the Lord of that, all our needs is provided. Bonus na lang na ug unsa ang atoang gusto, ang atoang wants. That your joy, that my joy, ma-increase ang atoang joy diha sa pag-alagad kaniya. Praise the Lord of that, dili ba pagka maayo sa atoang Ginoo? He will provide all our needs and He will give atoang wants pa. According to His riches, para sa kaayuhan nato, and for the glory of the Lord. Praise the Lord! Clap offering to Jesus. Hallelujah! Let's proceed sa answer atong question kaganiha. Who brings tests and trials into the life of the Christians? Ang isa is dealing with God. Let us pray great wisdom of the Lord. Wisdom nagagikan sa Ginoo. Og trials, temptation maabot sa ato ang kinabuhi. Unsa ni Lord?
dealings with God. Unsay buot ipabuhat sa Ginoo. God wants us to discover whether we serve Him or nag-serve ta because we love Him or we serve Him because of all blessings ni Lord. As daw ay ang ato ang self. Nag-serve ba ta because we love Him or we serve Him because sa mga blessings na atong nadawat? Tungod na ay kumpleto ako ang blessing, Lord, muserve jud ko nimo, Lord. Or with or without. Dili ko ingon mo kaning nga word with or without blessings. Kay sometimes kaning without blessings dili ang blessings na anay blessings kanunay ang Ginoo, pero kita gud tawhanon ang blessing kanunay kanay bitang mga good nga ato ang madawat. Kwarta, kanang unsay mga in kind nga nadawat nato. Blessing, i-acknowledge dayon ni nato ang blessing. Pero ang trials, di yun nato i-acknowledge nga blessing. Acknowledge the trials as a blessing ni Lord nga aron magpalig-on sa ato ang gugma diha sa Ginoo. Amen! Ayaw lang katong good lang tanan nga imuhang na-receive o maoy imuhang i-acknowledge nga this is the blessing. Lipay kayo ka kay naka-receive kag blessing og trials. Taning manggod. Mahayan dayon si taning og trials ang maabot sa atong kinabuhi. Acknowledge that Lord na naampod ang trials. Ako aning gina exercise ba. After I read the book of The Power of Praise, nga kaning coming nakay discernment nga coming na pud ang trials. Ug coming, Lord, strengthen me. Pag abot ana nga trials, Lord, thank you for this blessing, Lord. This blessing, Lord, aron nga to deepen our relation or to deepen our unsa ning gitawag devotion nato diha sa Ginoo. Dealings of God, number 1. Number 2, self-induced trouble. That 3 causes of trials. Number 1, dealings of God. Number 2, self-induced trouble. They have brought on trouble. Kaning self-induced trouble, kaning kita lay mas, dili baya na trouble, baya na abot sa ato ang kinabuhi. Pero sa ato ang kaugalingon, gihimo nato nga trouble to. Or, sa atong panghuna-huna ba? Nag-advance na ang ato ang huna-huna nga kani ang mahitabo, pero wala baya pa nahitabo sa imuhang kinabuhi nga kani jud na jud ko ani makaadto sa simbahan kay kulang naman ning ako ang kwarta, di naman ni makaabot. Kanang igi-advance na nimo sa imuhang self nga mahimong kang trouble sa imuhang nga wala pa unta nahitabo, pero ang imuhang huna-huna advance kaayo. So self-induced trouble. Or number 3, attacks of Satan not within God's will. Take note the attacks of the enemy. Job, nag-aspasiyag permission. Kay Job, nag-asiyag permission. But Satan sometimes will attack. Nganong maka-attack siya? Ug naa siya inch nga masudlan. Ug kumpiyansa na kaayo ta sa ato ang espirituhanon nga kinahabuhi nga abi nato kay duol na kaayo ta diha sa Ginoo or close na kaayo ta sa Ginoo, wala na tay prayer or wala na tay basa sa pulong sa Ginoo. Wala na kay meditation diha sa Ginoo. The enemy wala na siya ning hunong ug liili. Kanunay na siyang nagalili. Kay ang iyahang tuyo is to steal. Primero steal. Kawaton pa na niya ang kalipay. Kawaton pa na niya. And then to destroy. If you feel nga gikawat na ang joy in serving the Lord, joy in reading the Word of God, joy in sa imuhang sa ato ang prayer, there is joy. Always na to evaluate.
ug hinay-hinay slowly na niya gikawat. Discernment, Lord, wala naman ko'y joy. Lord, you promise joy. Ayaw jug tagae ain si Satan to steal that joy. Kay maka-steal na siya ana na joy, destroy na next. And sometimes makita nato, destroy naman to ang isa ka brother, oh. Pray for that. Pray. The Holy Spirit will tell you during sa ato ang devotion na ay mga kaigsuunan nato nga i-flash sa Ginoo. Pray of that. Ligon man to siya, kanunay man to nagsimba sa Ginoo. Ayaw pagsalig kay kanunay to siya nagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo nakahibalo nga nung gipapray ka ato niya. Kay siguro tan-aw lang to nimo kay nagasimba siya. But naana di ay inch nga makasulod si Satan. Start nagali si Satan, naga-steal sa mao nga joy. Pray of that. Do not neglect. Ug unsay giingon sa Holy Spirit during sa ato ang prayer. But praise the Lord. The attack of the enemy within, not within God's will. Unsay buhaton nato? Response to the trials. Number 1, if it is God's dealing, nagadil si Lord sa imuha? Or nag-alagad lang ka sa iya tungod sa blessing? Or nag-alagad ka because kay sa imuhang gugma? If God is dealing with you, number 1, unsay buhaton? Submit. Submit to God. James 4. First, submit to God. And then, number 2, if it is self-induced trouble, number 2, what? Unsa ito ang buhaton? Is learn from that. Sa mga pangitabo sa ito ang kinabuhi, buhai og learning. Unsay imuhang mga learn ato? Ayaw nagbuhata, aron makaingon pug ka sa ato ang brethren, sister, ingon ana ba ito nahitabo nako. Dayon dili jud maayo. I-give an example sa learning sa imuhang life. Para aware po that, sister, nga ingon ani ang mahitabo og magpadayon. Learn from that. Number 1, if God is dealing, submit to God. Number 2, if self-induced trouble or SIT, learn from that trouble. And number 3, if it is attack of Satan, unsay buhaton? Fight. Naabatay kusog makig-fight? Wala. It is God will fight for us. The promise of God, He will never leave us. He is always there. Gideon, unsa ang iyahang gibuhat ni Gideon? Nakig-fight ba siya? Kumpleto silang armas. Kumpleto sila og sa Bisaya pa hinagiban. Nag-fight ba si Gideon? Wala. Unsay gibuhat? Is praising. Isa po na ang ato ang buhaton. Sa trials, maabot sa ato ang kinabuhi, exercise, praise the Lord. Worship God. Worship God. Think of the trials. Lord, salamat ni ining trials. Naanapod sila. Naanapod sila, Ginoo. Sometimes moingon ka, today, kaning magdali lagi ta ba? Karong adlaw, Lord, i-deliver jud ko ani nga sa ako ang dughan nga bugat kaayo, Ginoo. I-deliver ko, Lord, today. But the Lord, bugat pa man, oy. Kumusta man, sister? Bugat pa man gihapon. Ayaw kagool. Ayaw og ipugsa ng butterfly og cat. Kay mamatay. Ayaw kagool og maulang gihapon. Why? The Lord is working. He is working on process gihapon ta. Ayaw shortcut.
Kanilang mga jeep og tricycle hilig og shortcut na ani nga lugar maskin magkalisod na sila kaayo. Kanunay nga shortcut ani. But ang atuang pagkakristohanon dili ta pwede mag-shortcut. Dili ta pwede mo shortcut mo adto dayon sa glorification ug wala pa ang sanctification. We are still on sanctification. The Lord is always sanctify us. Ginasiparate na apagihapoy portion sa ato ang kinabuhi nga tangtango na nga tunok. Wala ta kahibalo nga tunok di ay to no. Pero og kuhaon na sa Ginoo, diha pa nimo mahibalan. Tunok pa di ay ni sa ako ang karakter, Lord. Kinahanglan pa di ay ni. Wala pa di ay ni natangtang Ginoo. Kaning karakter nato usahay. No? Abi nato gitangtang na sa Ginoo. But naay correction ug di nimo madawat or naay mga words si sister nga wala nimo nadawat, process pa di ay to para tangtango na nga behavior nimo. Sa to makahinumdum ko nga word, always response, not react. Pero kita hilig jud tag-react. But praise the Lord, after mo react, makahinumdum dayon tag-response. Praise the Lord of that, the Holy Spirit is there always. Maskin mo tigbabaw man ang ato ang self, ang ato ang pagkatawhanon sa atong huna-huna, kay maunay naandan, sometimes dili unaware ta, nga maudi ay to'y magtigbabaw. But praise the Lord, the Holy Spirit is always there to remind us, response, not to react. Glory to Jesus of that. Hallelujah. Number one, with God, if it is God dealing, submit to God. Number two, if it is self-induced trouble, learn from that. Number three, if it is attack ni Satan, fight for us. Submit to God. Next. Unsay next? Resist the devil. Dili ka maka-resist sa devil o dili ka mo submit first. Submit first to God. Resist the devil and he will flee from you. Hallelujah! Hallelujah of that. Ang gahom sa Ginoo maoy magalig-on kanato. Ang gahom sa Ginoo maoy maga-empower kanato to be an overcomer, para mahimo tang overcomers. We are more than conquerors in the name of Jesus. Unsay buhaton? Patiently endure. Perseverance. Dili ta maka-persevere sa trials ug wala the power of God, Holy Spirit. It is the power of God, Holy Spirit alone. Not by might, nor by power, but by the Spirit. Kinahanglan jud kaayo ang balaang Espiritu sa ato ang kinabuhi. Sometimes, take note, kumusta ang light? Kumusta ang flame? Is still burning? Lord, our prayer, keep the flame burning in my heart, O God, Holy Spirit. Ayaw pasagdi nga tayhopon sa yawa. Dili na matayhop sa yawa, for we are covered by the precious blood of Jesus. Let always the covering precious blood of Jesus nga kanang light, this little light of mine, i-shine jud na nato. Praise the Lord. Perseverance is not just enduring trials, but allowing them to shape and refine our characters. It is an active process. Until now, we are still sa process. Wala pa nahuman ang Ginoo sa pagproseso sa ato ang kinabuhi. For the spiritual maturity,
Just trust God's process. Praise the Lord. Ato ang buhaton? Unsay buhaton nato? Trust God's process. Ug unsa man ang iyahang proseso, Lord, here I am. Ani ako, Ginoo. Tagaay kog kusog, Lord, that I may endure patiently. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Shall we all stand? Hallelujah. Thank you, God. We will trust in you, Lord. Thank you for these trials, Lord. That, Lord, it is you, Lord, will use these trials to develop, Lord, our faith. That our trust will be rooted in the understanding that you, God is sovereign and works all things for good. Salamat, Ginoo, ka ikaw, Ginoo. Ikaw, Lord God, ang nakigbuhat. Sometimes, Lord, trials because, oh God, of our misdeeds. Sometimes, Lord, trials for you are dealing with us. Sometimes trials, it is the attack of Satan. But thank you, God, Holy Spirit, for you are there. Salamat, Ginoo, kay makaduol kami kanimo, O God. Sa gamay ug dako nga amo ang kalisdanan, Ginoo. Always, Lord, moduol kami kanimo. Knowing that you are God who will fight for us. Knowing that you are God who will provide all our needs. Knowing that you are God, you are always there, O God, to strengthen us. For when we are weak, you are there to strengthen us, O God. Salamat, Ginoo, sa imuhang gahom, O God. Salamat, O God, Holy Spirit. Keep this flame burning always, O God. And we believe, Lord, the enemy is trying, Lord God, sa pagpalong niini. But thank you, Jesus, for you are the light. Ang light nga ania kanamo, Ginoo, it comes from you. Dili kini mahilabtan sa yawa. As long as we remain diha kanimo, O God. You said to your word, abide in me, and my word abide in you. Thank you, Lord, as we abide in you. Lord, dili mo kami pasagdan. Salamat kaayo, Ginoo. Lord, thank you. Ang amo ang paghigugma diha kanimo, Ginoo, dili kay because sa imuhang blessings, Lord, kundili, Lord God, because of who you are in our lives, O God. Salamat, Lord, for you are always there. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Hallelujah. Praise the Lord. Wonderful Jesus. Let's sing that song. Maskin, for the children na ni siya nga kanta. But ato ang himuon ning at nga ato ang kadaugan. God has given us a victory in the name of Jesus. As we fight the enemy in the name of Jesus, we become victorious. I'm so glad Jesus set me free. 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 Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad
Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah. I'll offer hands clap unto the Lord. Glory. Requesting Ate Lasing to for the closing prayer, te.